Kinben Book 5 Chapter 64. 51-48 ang naging score sa first half ng nangyayaring laban ng Palawan at Puerto Princesa. Nabigo nga ang Divers sa paglamang sa Falcons dahil sa huling mga oras ng ikalawang quarter ay pinatahimik ni Derek Soco ang mga supporters nila. Nagsimula lang naman ito nang dakdakan ni Derek si Barrientos. Habang umiinom nga si Calvin ng tubig sa kanilang bench, ay pasimple siyang napasulyap sa bench ng Palawan. Napatingin siya kay Derek Soco. Napaseryoso nga siya at biglang may naalala. Bagong lipat dito, kita mo ang buhok, braided. Parang ganyan ang buhok ni na Iverson sa NBA ah. Sabi nga ng isang katropa ni Calvin nang magpunta sila sa basketball court na sinasabi ni Rare sa kanya. Halos magkasing tangkad kayo, Boss Calvin. Sabi naman ng isa, at makikita nga si Barrientos na pinasok na ang court para lapitan si Soco na may nakalapit pang mga batang nasa elementary pa. Boss, sambit ni Calvin at isang paglingon ang ibinigay sa kanya ni Derek. Malamig na tingin din ang sumunod dito. Mukhang bago kayo rito. Naglalaro kayo ng basketball, tama? Tanungan ni Calvin at tumango naman agad si Derek na seryosong pinagmamasdan ang lalaking bagong dating dito sa court. Pwede bang laro tayo? One-on-one? Alok ni Calvin at si Derek naman ay tumango lang. Naganap nga ang una nilang paghaharap ng araw na iyon at pagkatapos ay makikita sa mukha ni Calvin ang tuwa dahil tinalo niya ito. Nice game. Calvin Barrientos nga pala. Sabi niya na may paghingal sa nasa harapan niyang si Soco. Derek Soco. Sambit nga ni Soco at pagkatapos noon, makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng barangay league ang Puerto Princesa City. Magkakampi si Rare at Calvin noon, pati na si Tank bilang sentro. Dito nga ay nakalaban nila sa semi-finals ang team na kung saan ay kabilang si Derek Soco na nagawang talunin ng team ng dating nasa finals. Naging maganda rin ang laro nito na kung saan ay posible pa raw na maging MVP at matalo si Barrientos. Kung kaya, sa paghaharap ng teams nila ay dito raw malalaman kung sino ba ang mas dapat na maging best player sa Puerto Princesa ng oras na iyon. Ang team nga ni na Calvin ang crowd favorite, kaso pinatahimik ang mga ito ni Soco nang ilaglag nga nila ang team ni Barrientos sa labang iyon. Dati pa naman ay magaling nang maglaro itong si Soco. Sabi pa nga sa sarili ni Calvin at napatingin naman siya kay Rare. Ako na ang bahala kay Soco sa second half. Mas malakas siya kung ikukumpara sa iyo. Wika ni Calvin kay Rare na biglang nagdilim ang paningin. Calvin, magtiwala ka sa akin. Hindi na ako iyong dating Rare. Kailangan ko ring masabayan ang opensa mo. Ang mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ay si Reggie. Sambit naman ni Rare at tumango na lang si Calvin. Sige. Nasabi na nga lang ni Calvin na pinagpatuloy na ang pagpapahinga sa bench nila. Samantala, mula naman sa bench ng Palawan ay makikita naman sina Tank, Derek at Reggie na nag-uusap. Makikitang nakikinig din doon ang kanilang mga kasamahan. Paiikutin natin ang bola, lalo na sa inyong tatlo. At kung sino ang magkakaroon ng magandang basket look ay siya ang pupuntos. Sigurado akong dahil sa ginawa ni Derek ay siya ang magiging focus ng kanilang depensa. Sabi nga ni Coach Torres sa mga ito. Si Derek nga ay makikitang kalmado lang at parang walang nararamdamang pressure. Sumulya pa nga siya sa bench ng Divers at napatingin kay Calvin. Reggie, ayusin mo ang depensa kay Calvin. He's reserving his energy for the next 2 quarters. Pansin ko iyon sa kanya kaya you should be careful. Sabi nga ni Derek at si Reggie naman ay napangisin ng malaman iyon. Hindi naman kasi nila totally na napigilan si Calvin dahil parang naghihintay pa raw ito ng pagkakataon. Ang pinakita nga nitong opensa noong una at ikalawang quarter ay tila hindi pa raw sapat para manalo ang mga ito. These last 2 quarters will be crucial, kaya kailangan natin mag-focus lalo sa game. Dagdag pa nga ni Derek at nang matapos na ang ilang palabas noong halftime ay dito na nagsihanda ang dalawang teams. Ginawa nga ng Falcons ang kanilang plano. Bumalik nga muli kay Tank ang opensa na nagpalito sa depensa ng Divers. Umusad ang score at nanatiling lamang ang Falcons. Nakikita na ngang hawak ni Calvin ang bola habang nasa harapan ni Aguilar na panay ang sundot ng kamay rito. Nagbabaka sakali siyang matatapikan niya ito ng bola. Asa ka pa. Sambit nga ni Calvin na napatingin sa mapang-asar na mukha ni Reggie.
Dito na nga siya umabante at sa pagsabay ni Aguilar sa kanya ay siya namang bigla niyang pagtalikod at pagkaliwa upang malampasan ito. Kaso, nang umabante na siya ay sinalubong naman ng palad ni Soko ang bolang nasa kanyang kamay. Huli na kita ngayon, Calvin. Sambit nga ni Derek na mabilis na pinalo ang bola palayo sa possession ni Barrientos. Kaso sa pagkakataong iyon ay doon na lumitaw si Rare para panatilihin ang possession sa kanila ng bola. Kasunod nga noon na yung paghabol ni Soko rito at nang magkatinginan sila sa mata ay gumalaw ang katawan ni Rare. Umatake siya at biglang huminto para sa isang pull-up jumper. Binitawan niya ang bola at dito naman makikita ang pag-cheer ng mga supporters ng Falcons dahil isang malinis na block ang nagawa ni Soko laban dito. Paglapag nga ni Derek ay agad na nakuha ni Aguilar ang bola na mabilis na tumakbo sa side nila. Hinahabol nga ito ni Calvin at ang mga manonood ay nagwala dahil sa nangyari. Si Rare naman ay napakuyom dahil sa block ni Derek sa kanya. Napatakbo agad siya para habulin ito kaso makikita na nga ang pagdating ni Aguilar sa basket na biglang nilampasan si Calvin. Pero kasabay rin ito ay ang pagtama ng bola sa sahig dahil isang bounce pass ang ginawa nito patungo kay Soko na agad na tumalon patungo sa basket. Si Calvin naman ay mabilis na gumalaw ang mga paa. Sasabayan ko ba o hindi? Ito nga ang tanong niya sa sarili at makikita nga ang pagtalon niya para pigilan si Soko. Nagkatinginan pa sila sa ere ni Derek at nang idakdak nito ang bola ay dito na napanganga ang mga manonood dahil sinampal ni Calvin ang hawak nito. Isang block ang nangyari na nagpatayo sa fans ng Divers. Ngunit napaseryoso rin sila sa paglitaw ni Lazaro na nakuha pa rin ang bola. Dito nga ay tumalon ito at sa paglapag naman ni Calvin ay sinubukan pa niyang pigilan iyon. Hindi isang tira, nasambit nga niya nang basta na lang ibinato ni Lazaro ang bola papunta sa basket. Isang pasa iyon at sa paglingon niya ay nakita na lang niya sa ere si Reggie at si Rare na tila nahuli sa pagpwesto. Tumalon ka pa nga talaga, Rare. Bulalas ni Aguilar at dito na nga niya dinakdakan ang team captain ng Divers na nasilbatuhan pa ng referee. Basket counted, Marquez foul. Bulalas agad ng referee na siyang nagpaingay sa mga fans ng Falcons. Si Aguilar nga ay napasigaw pa habang nakatingin kay Rare na napakuyom na lang dahil sa nangyari. Rare, bakit mo sinabayan? Alanganin na iyon. Bulalas agad ni Calvin at napatingin siya kay Rare na medyo parang frustrated dahil sa nangyari. May problema ba? Dagdag pa nga ni Barrientos at umiling na nga lang si Rare. Sinabi niyang wala at humingi rin siya ng pasensya sa pagkakamali niyang nagawa. Naipasok pa nga ni Aguilar ang bonus basket at naging dahilan ito upang ang lamang nila ay lumobo na sa 10, 3 minuto bago matapos ang ikatlong quarter. Napatawag nga rin ng timeout si Coach Salome at napagsabihan niya si Rare sa ginawa nitong maling depensa. Sorry coach. Sambit nga ni Rare na naging dahilan upang magsalita na si Calvin. Ipasa na ninyo sa akin palagi ang bola. Ako na ang bahala sa puntos. Kayo na sa depensa at screens. Kakambak tayo. Sambit nga ni Calvin na kinaseryoso na lang ni Rare. Dapat natutulungan ko si Calvin. Pero tuwing may ganitong klaseng game kami ay palagi na lang kaming sa kanya umaasa. Dati naman ay hindi ganito. Sadyang naging mas magaling na nga lang si Calvin kung ikukumpara sa akin. Ang layo na niya at parang na-stuck na ako. Sabi pa nga ni Rare sa sarili. Nabigla na nga lang siya nang tapikin siya sa balikat ni Calvin. Mananalo tayo. Kalmadong winika ni Calvin. Ito raw si Calvin noong palagi pa itong pinapanood ni Gail. Relax, dagdag pa nga ni Calvin na tumayo na nga para maghanda. Pinakinggan pa nga nila ang ilang sinabi ng kanilang coach at sa pagbalik ng bola sa kanila ay agad niyang tinirahan ng tres si Aguilar na sinamahan pa niya ng pasimpleng mapang-asar ng ngiti. Bilisan mong dumepensa. Mayabang ka. Bulalas naman ni Aguilar na naghintay ng sagot ni Calvin. Kaso wala itong naging sagot na agad siyang hinarangan para depensahan. Si Derek naman ay agad na binigyan ng screen si Lazaro upang magkaroon ng switching. Hiningi nga rin agad niya ang bola mula rito at dito na nga niya inatake ang depensa ni Rare. Mabilis niyang pinatalbog ang bola at bigla siyang kumanan at tumalon para sa isang mabilis na jump shot. Hindi nga siya naabutan ni Rare dahil napalampas ito. Nagdilim naman ang paningin ni Derek dahil habang nasa area siya ay makikita naman ang pagsabay sa kanya ni Barrientos. Dito nga ay bigla niyang ibinali ang hawak niya sa bola. Ipinasa niya ito papunta kay Aguilar. Kaso umalingaw-ngaw ang tunog ng natapik na bola
sa loob ng court dahil na-intercept ito ni Barrientos. Paglapag nga nilang dalawa ay mabilis silang tumakbo para sa bola. Ito ang gusto mo, hindi ba, Mr. Speed? Sambit nga ni Calvin na inunahan si Derek sa pagkuha ng bola at sa pagpapatalbog niya rito ay dito na nga niya agad na iniwasan ito. Umatras siya at mabilis na iniikot ang bola mula sa likuran niya. Napatuon pa nga ang isa niyang kamay sa sahig at nang makita ni Derek ang outbalance move na iyon ay dito na siya agad na umabante. Lumampas si Derek habang si Calvin naman ay napangiti nang ang bola ay tumalbog sa pagitan ng binti ni Soko. Isang crossover ang nasaksihan ng lahat. Dito na nga rin si Calvin tumakbo papunta sa basket. Nakita pa nga niya ang biglaang paglitaw ni Aguilar at sa pagharang nito ay mabilis niyang pinatalbog ng mababa ang bola. Sa paglapit nito ay siya namang paghila niya sa bola gamit ang kanang kamay na agad na sinambot ng kanyang kaliwang kamay. Ibinato nga ni Calvin ang bola sa basket at nang makita ng marami ang pagtama noon sa board ay dito rin niya nilampasan ang defender niyang si Aguilar na pasimpleng napaatras. Tinalon ni Calvin ang bola at pagkasambot niya ay agad niya itong idinakdak. Paglapag nga niya ay doon na nagwala ang kanyang mga fans at ang mga kakampi niya ay nakaramdam ng pag-asa. Ito nga raw ang madalas na ginagawa ni Calvin na nakakapagbigay ng pag-asa sa kanila sa oras ng kagipitan sa loob ng court. Para sa kanila ay isang bayani si Calvin Barrientos at ang dalawang magkasunod na puntos nga nito ang nagpahinto sa momentum ng Falcons. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter ay nakuha pa nga ng Divers ang kalamangan ng isang buzzer beater shot pa ang nagawa ni Calvin na nagpakawala ng malakas na MBV chant para sa kanya ng mga manonood. 76-77 ang naging score at ang mga kasamahan ni Calvin ay tuwang-tuwa sa ginawa niya. Panay nga ang aper ng mga ito sa pagbalik niya sa bench. Ang galing ni Boss Calvin. Nasabi na nga lang ni Ricky at si Maki ay marahan na lang na napatawa. Ano, palagay mo ba ay mananalo pa ang Falcons dahil sa nangyayari? Tanong na nga lang ni Maki at si Ricky ay napatingin naman sa bench ng Palawan para tingnan si Derek Soko.